Pag-aaganto ka eh. Pwede tayo. Gawid dito. Yes, sige na po. Umpisa na po tayo. Let's bow our head po. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ama namin kong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, O God. Pinupuri kita, pinapasalamatan at pinadakila sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Lord, Holy Spirit, I acknowledge you're very present right now. Ama kong Diyos, lumalapit po ako ng may kababaang loob sa mga oras na to, Lord God. Humingi ng kapatawaran sa anumang nagawa, naisip, nasabi ko na hindi naging kalugod-lugod, Panginoon. Sa anumang pagbabaliwala, anumang pagkukulang, patawad po. Sa anumang katigasan ng ulo, Panginoon, sa pagmamataas, Panginoon, sa pagiging selfish, Panginoon, patawad po, Lord God. Lord, naniniwala ako, Lord, na ang taong nagpapakumbaba ay yung itinataas. And without your present, Lord, hindi ko po magagawa ang lahat ng ito. Makon just thank you for this privilege na ginamit mo po ako, Panginoon, na maging daluyan ng iyong salita. Depart from you, Lord. Truly, I am nothing, Panginoon. At sa mga kapatid ko na nasa harapan ko, Panginoon, sa mga oras na to, I ask for your wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na maunawaan ang salitang ibababa mo sa mga oras na to, Lord God. Lord, I do believe that your word is not just informational, but also this is transformational, Lord God. Without your presence, without your wisdom, Panginoon, without your understanding, Lord, we are nothing and we can do nothing, Panginoon kong Diyos. Salamat po, Ama. Dalangin ko na haplusin mo po ang puso ng bawat nakikinig sa mga oras na to, Lord. And I do believe, Panginoon, na may itatanim ka po na mabuting bagay, Panginoon, na magagamit namin sa araw-araw namin buhay sa mga oras na to. Lord, anoint my lips. Hindi po ako prepared, but I do believe ikaw ang magsasalita para sa akin, Panginoon kong Diyos. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon. Ibaba mo po ako sa pinakamababa, Lord. At ikaw lamang po ang dapat maitaas at mapapurihan, Panginoon. Ito lamang po ang aking samot dalangin. Again, Holy Spirit, I acknowledge your holy presence in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God. This all I pray with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Dadako na po tayo sa topic natin sa araw na to. So, title po natin is ang pagtalikod mula sa mga patay na gawa. Ang scriptures po natin is sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay umahantong sa kamatayan. Amen po. So, objectives natin is, una, upang malaman ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng puso o kaisipan at hindi nakabase sa emosyon. Pangalawa, upang ang lahat ay mahikayat na magsisi at tumalikod sa kasalanan. At ang pangatlo po,
upang maranasan ang tunay na pagbabago na dulot ng tunay na pagsisisi. Amen? So, dadako na po tayo sa number 1. Number 1 is, ang kahulugan ng pagtalikod mula sa mga patay na gawa. So, yung kahulugan ng pagtalikod po is, ito nga yung pagsisisi. Yung, hindi ito tumutukoy sa emosyon. Ito ay isang pagpapasya o desisyon. Di ba? So, may dalawa pong katangian ng pagsisisi. Ang una po is metanomile. Nang kahulugan po nito is repentance from the heart or based on the emotion. There's no changes. Kumbaga, halimbawa, nagdesisyon tayo sa buhay natin, no? May ginawa tayong desisyon sa buhay natin. Ang akala natin sa mga oras na yun, yun yung tamang desisyon na ginawa natin. And then after, at the end of the day, ma-realize natin na mali pala yun. Kumbaga, sabi niya, nag-regret ka lang, hindi ka talaga nag-repent. Nag-regret ka lang sa desisyon na ginawa mo, pero ang totoo, hindi naman talaga bukal sa puso mo yung pagsisisi. At ang pangalawa is ito na sana lahat tayo is magkaroon ng ganitong katangian, which is yung metanoia. Yung metanoia po is ito yung sa Greek word, which means a change of mind or transformative change of heart. So, highlights ko po yung word na transformative change of heart. So, di ba, transformative na change pa. So, ibig sabihin, may nababago at may kailangan mag-transform. So, hindi lang basta makapagsisi tayo ng dahil lang sa ating gamit ang ating mga labi, bagkus kailangan mabago ang nilalaman ng puso natin. At sa Hebreo naman, ang ibig sabihin sa Hebreo is teshuvah, kung tawagin, which means return or to return to God or to a righteous path. So pag nagsisi ka, dapat, kailangan, babalik ka sa kung kanino ka nararapat. At kailangan talikuran mo kung ano yung mga maling gawa o yung mga kasalanan na patuloy mong ginagawa. Naunawaan po? Number 2, wastong direksyon ng pagsisisi. Siyempre, kapag nagsisi ka, may direksyon. Di ba? Wastong direksyon ng pagsisisi. Bakit ba tayo nagsisisi? Siyempre, hindi ka magsisisi kung alam mo wala kang maling ginagawa. Amen po. So, yung maling ginagawa is may parang, ano yan, di ba? Ang kasalanan ay may ugat yung kasalanan. So, ibig sabihin, pag nagsisisi tayo, may pinanggagalingan yung pagsisisi natin. Sabi sa Isaiah 55, verse 7, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Amen? So yung mga maling ginawa, maling pinanggalingan, saan ba nanggagaling yun? Ito yung mga kasalanan natin na halimbawa nakasanayan na lang natin gawin, yung mga tradisyon na nakukuha, or yung pwede naman yung pinanggagalingan ng pagsisisi natin, yun yung mga masamang gawa niya na nakikita natin sa iba na ginagaya natin. Based on my testimony po, nung hindi pa ako, Catholic naman po talaga ako, na sagrado talaga, simula ng pinanganak. At sa pagiging Katoliko, syempre nakikita ako sa mga, nakapaligid sa akin na nagiinom, nagmumura. Alam mo yun, yung mga ganong gawain. Doon, yun yung pinanggalingan. Na parang nung time na yun, na-realize ko na there's an emptiness na parang hindi matugunan ng makamundong gawain. Like, di ba nga, isa rin ako na magpapatotoo na isa rin akong lasenggera dati. Isa rin akong palamura dati. Pero nung nasabi ko sa sarili ko na hindi habang buhay ganito yung magiging buhay ko. Kailangan kong magbago, kailangan kong mag-grow, diba? So yun yung nakasanayan kong gawin na salamat sa Lord na ipinaunawa niya sa akin. Ang pangalawa naman po, di ba pag nagsisisi tayo, pag once na nagsisi na tayo at nalaman natin yung mga dapat natin baguhin sa sarili natin, siyempre, may damang direksyon na yun. Amen?
So, katulad natin ngayon na alam natin at alam ko na lahat tayo ay nanggaling sa madilim na nakaraan. Amen. At salamat sa salvation na binigay ng Lord na naging susi natin para magbago at para tumalikod sa mga mali nating ginagawa. So, na nagsisi na tayo, may wastong direksyon na ng pagsisisi. Mula sa, ayun na nga, sabi sa awit, chapter 119, verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag no tumatanglaw. Taimtim ang pangako ko, ang utos mo ay susundin. Tutupadin ko ang tuntuning iniaaral mo sa akin. So may mga bagay na kailangang iwanan upang humarap sa panimbago at higit na magandang buhay. Diba? Pag ang salita ng Panginoon ng ating patnubay, tiyak o tama ang direksyon ng ating tinatahak. Katulad natin ngayon, nagsisi tayo sa mga kasalanan ginawa natin, kaya nandito tayo. So nasa tamang direksyon tayo. Diba? Kasi nagsisi tayo from our heart, hindi dahil lang sa muso, sa sinasabi natin, diba? Nagsisisi ka kasi gusto mo magbago, gusto mo may di ba? Ginailan nga kanina, transformative change of heart. So, ibig sabihin, hindi lang sa sinasabi, bagkus kailangan talagang magbabago at magta-transfer yung puso natin. Amen po. So, yun nga, ako, yung sa testimony ko, na kung noon, dati akong palamura, lasing, panay ang punta sa bar, yung alam mo yung hinahanap ko yung kaligayahan na hindi ko makita na yung pala, si Lord na lang pala talaga yung makakapag-fulfill nung emptiness na yon. So, nandito ko, alam ko na tamang direksyon yung tinataha ko ngayon. Amen. Kasi kung hindi, nasa labas ako ngayon. So, nandun, yun yung nagiging kasunod. Kapag once tayo nagsisi, na yun yung salita ng Lord, di ba, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kung daraan ang liwanag na tumatanglaw. Di ba? Pag ikaw, may liwanag ka, pag ikaw nakatalikod ka habang naglalakad sa liwanag, anong nagiging refleksyon? Yung anino natin. Nasaan? Liwanag to. Nasa harapan. So, ibig sabihin, sa patungo, pag ang anino mo na, pag madilim yung nasa harapan, diba? Ibig sabihin, patungo tayo sa kasamaan or kadiliman. So, dapat, kailangan nating humarap papunta sa liwanag. At ang liwanag na yon ay ang salita ng Lord. Amen. So, kapag kasunod nan, syempre may tamang direksyon ka na, kasunod nan, may tamang patutunguhan. Kayo ba naniniwala kayo? Alam nyo na ba kung saan kayo tutungo? Amen. It's between you and the Lord na po. Tatanungin ko din kayo, dinami ng pinagdaanan nyo sa buhay, naranasan nyo na ba talaga ang totoong pagsisisi? Ako naniniwala ko, oo, kasi nandito kayo nagpapatuloy. Diba? So pag may tamang patutunguhan, yung pagsisisi natin, may tamang patutunguhan. Sabi sa Deuteronomy chapter 12 verse 28, sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo, at magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak sa habang panahon. Sapagkat ang pagsunod na ito ay tama at katanggap kay Yahweh na inyong Diyos. Ang gandang pakinggan ng salita ng Lord na alam mo yon na kapag once na nagsisi tayo, ando na yung promise ng Lord. Kapit na, pangahawakan na lang natin. Binigay na niya eh. Nasa atin na lang yun kung bibitawan natin o hawakan ba natin, yayakapin natin. Ito na ho, sinabi na ng Lord na kapag once na sumunod tayo, nagrepent tayo, tinalikuran natin ang mga mali natin ginagawa, mga kasalanan natin, at magsumikap tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon o ang kanyang salita o kanyang mga pinag-uutos, andito yung pangako ng Lord, patungo tayo sa Kanya, na hindi lang pala tayo, maging ang ating mga anak o magiging anak o ang pamilya natin. Diba? Magiging maganda ang buhay. So anong mas pipiliin mo? Yung mamuhay ka sa kasalanan o mamuhay ka sa kalooban ng Panginoon habang sumusunod sa Kanya? Na kahit hindi ganun kadali,
Pero yung pangako ng Lord is nandun na. Amen. So sabi, next is tatlong sangkap ng pananampalataya. Yung faith andito na eh. Kaya nga nandito tayo kasi may faith tayo. So, yung faith na yun, nagpo-flow yun. Kumbaga, kaya ka may pananampalataya is una dahil may paniniwala ka sa Diyos. Nandito ka ba dahil naniniwala ka sa katabi mo? Hindi naman, hindi ba? Nandito ka dahil naniniwala ka na may Diyos. Na may Diyos na magliligtas sa atin. Na may Diyos na totoo, na may Diyos na buhay, at may Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa is ang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. So yung faith mo, nakapaloob na dun eh, nagtitiwala at pinanghahawakan mo yung pangako ng Diyos. Amen. Kumbaga, kung ang tao nga, ang katabi mo nga, pinangakuan ka, niniwala ka na eh. Tapos ang Lord, nilatagan ka na ng magandang plano niya, yung magandang pangako niya, tapos mag-hesitate ka pa ba? Di ba? Hindi, kasi may faith, andun na yung faith mo eh. So, ang kailangan talagang nung pananampalataya natin bago tayo pumunta sa faith na yun, meron tayo nitong tatlong to. Pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Lahat din naman tayo nakaranas na kung paano tayo yakapin ng Lord, kung paano tayo tulungan ng Lord, kung paano tayo, alam mo yun, kung paano tayo itaas ng Lord sa mga taong nagpa-persecute sa atin, ipagtanggol, di ba? Kasunod nun, pagsunod sa mga tagubilan ng Diyos. So pag may faith ka pala, hindi lang basta, ay may pananampalataya ako, ay naniniwala ako sa Lord, ay nagtitiwala ako sa mga pangako ng Lord, hindi lang ganun, kailangan pala sumunod tayo. Sumunod tayo sa mga gusto niyang ipagawa sa atin. Sumunod tayo sa mga sinasabi niya at utos niya. Kasi, di ba nga sabi nila, your faith is die without actions. Tama ba? Faith is dead. Yun. Faith without action is dead. So, di ba, ano yung silbi ng pananampalataya natin kung tayo tagapakinig lang, pupuris lang, yung pinapagawa ng Lord, mag-disciple ka, humayo ka. Ito, gawin mo. Umawa ka ng ministry. Di ba? Wala tayong faith pag ganun. Ako, aminado ako, palpak ako dito. Pero pinagsusumikapan ko at dinulod ko sa Lord na sana one day, Lord, maayos mo yung schedule ko. Kasi schedule lang yung binabattle ko ngayon. So, salamat sa Lord na, alam mo yun, binigyan niya tayo ng privilege na magtiwala at manampalataya sa Kanya. Na even na kahit ang dami nating maling desisyon sa buhay natin, ang dami nating maling ginawa sa nakaraan natin. Pero lahat tayo, di ba, binibigyan ng Lord ng pagkakataon upang magsisi. Ito na ngayon sa number 3. Sabi, ang pananawagan tungkol sa pagsisisi ay pangkahalatan. Hindi ikaw, hindi ako lang, hindi siya lang, kundi lahat tayo tinatawag ng Lord. O ako papalakpakan natin ng Lord. Dahil isa ako sa tinawag ng Lord para lumapit at magsisi sa Kanya. Kasi alam mo yun na binuhos ng Lord yung buhay niya eh. Para sagipin tayo sa ating kasalanan. Tapos tayo pa ganito-ganito lang. Wala tayong kailangan gawin. Sige, save naman ako ng Lord. Save na ako ngayon, okay na yan. Diba? Yung parang, sorry for this word, pero saan tayo kumukuha ng kakapalan ng mukha? Para sa bawat pagkakamaling ginagawa natin, hindi tayo nagre-repent. Diba? Yung buhay ng Lord ang binuwis niya eh. Hindi bagay, kundi buhay. Dugo yung inialay niya sa krus ng Kalbaryo para matubos lang ang ating mga kasalanan. Tapos tayo,
Mas pipiliin pa natin magtampisaw sa kasalanan? Gano'n na lang ba yung ganting ibabalik natin sa Panginoon? Sa kabila ng lahat? Amen. Sabi sa mga Gawa, chapter 17, verse 30 to 31, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa mamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang tao ngayon. At yun nga ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So what a privilege na isa ka pala. Isa pala ako. Na tinawag ng Lord para lumapit at magsisi sa Kanya. Hallelujah. At pupunta na po tayo sa conclusion natin. Conclusion po natin dito is, ang Diyos ay isang liwanag na nagbibigay tanglaw sa ating lahat. Sa bawat paghakbang natin na nakatalikod sa liwanag ay kapahamakan at kadiliman ng ating haharapin o kahahantungan. Dahil habang tayo ay humahakbang papalayo, pawala ng pawala ang liwanag sa ating buhay. Ngunit sa bawat paghakbang ng ating pananampalataya patungo sa liwanag, unti-unti maglalaho ang kadiliman o kasamaan sa ating mga buhay, hanggang sa mapalitan na ito ng liwanag ng Diyos. Amen. So tayo, di ba? Sabi ko nga kanina, lahat tayo may mga masamang karanasan, pinanggalingan, mga maling gawain sa buhay natin. Akala natin normal pala yun dati. Na basta masaya lang tayo, gawin natin to. Pero salamat sa Lord. Kasi yung ilaw niya, yung salita niya, naging tanglaw natin. Kung nasasan tayo ngayon. Diba? Yun yung naging gabay natin. At ngayon, may tamang direksyon tayo. Sana magpatuloy tayo. That one day, naniniwala ako na kung ipaglalaban natin yung pananampalataya na meron tayo, may patutunguhan tayo. Hindi lang tayo, maging ang ating mga pamilya. So, yun lang. Salamat sa Lord. May naunawaan po ba? Dadaan ko na po tayo sa closing. Thank you, Lord. Yes, naingahan ko po ang lahat na tumayo sa mga oras na ito. Hallelujah, O God. Maraming kong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa mga oras na to, Lord God. Thank you, Banal na Santong Espiritu, na ikaw po ang nagpaunawa, Panginoon, sa bawat isa. Na ang tunay na kahulugan ng pagsisisi ay nakabase sa pagbabago ng puso at kaisipan at hindi ng emosyon. Salamat, Holy Spirit, sa pagkilos sa mga oras na to. Salamat, Panginoon, na binigay mo yung bugtong na anak, Panginoon, upang tubusin kami sa aming mga kasalanan, Lord God. Na naging daan at tulay namin, Panginoon, upang lumapit kami sa iyo at magsisi, Panginoon kong Diyos. Thank you, Lord, dahil binago mo po at patuloy na babaguhin ang aming mga puso. Lord God, I may not know ano man yung mga desisyon o maling ginawa ng bawat isa sa kanilang nakaraan, Lord, but I do believe na hindi po yun magiging hadlang patungo sa iyo at sa tamang direksyon na dapat naming takakin, Lord. We already forgiven, Panginoon. Tinanggap mo po kami at minahal. Maraming salamat po, Lord, sa iyong bugtong na anak na nagbuwis ng kanyang buhay. Sa kabila ng kasalanan na ginawa namin, sa kabila ng kadiliman na nilakaran namin, sa kabila ng maling desisyon na ginawa namin sa aming mga buhay, binigyan mo po kami ng pagkakataong makakilala sa iyo. Maraming salamat po, Ama kong Diyos, na ang salita mo po, Panginoon, na hindi lang informasyon, bagkus, Lord, it will help us, Panginoon, to be transformed and renew our mind
to transform our heart, Lord. Lord, patawad po sa anumang karumihan, anumang kasalanang nagawa namin, Panginoon. Mga kapatid, I will give you a moment of silence na humingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Anumang nagawa o nagagawa pa na karamihan, kasalanan, na patuloy nating ginagawa sa mga oras na to. Give it to God, Lord. Mga kapatid, give it to God. Lahat hayag sa Panginoon, wala tayong maiitago sa Kanya. Hindi man makita ng katabi mo, hindi man makita ng ibang tao, pero ang Diyos nakikita ang lahat ng maling ginagawa mo, kapatid. Walang masama sa paglapit sa Panginoon. Lord God, forgive us. Patawad po sa pagmamalaki, patawad sa pagmamayabang, patawad sa pagiging makasarili. Patawad naman sa pagiging palalo. Patawad naman sa lahat ng kasamaan at karumihan at patuloy na ginagawa namin kasalanan, Panginoon. Help us, Lord. Help us to transform our heart, Panginoon. Nang gawain ito, Panginoon kong Diyos, ay hindi requirements. Bagos dalangin ko, Lord, na isabuhay namin sa araw-araw naming pamumuhay, Lord God. Lord, forgive us. Wala po kami mukhang iharap sa iyo, Panginoon. Basang-basang po kami, Ama. Inuhubad po namin ang aming mga maskara sa mga oras na to. Lord, hindi ko alam ang bawat saksak ng mga kapatid ko sa mga oras na to. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan nila. Hindi ko alam kung ano yung sakit, hinagpis, sama ng loob. But I do believe, Lord, yakap mo po sila. I do believe, Lord, na hawak mo ang kanilang mga kamay. I do believe, Lord, na naglalakad ka po kasama namin. Lord, thank you. Sa mga pagkakataon pa ngayon na dapa kami, inalalayan mo po kami. Sa mga pagkakataon na ang dami naming palya sa buhay, tinanggap mo po kami. Na sa dami ng mga kasalanan patuloy namin ginagawa, minamahal mo po kami. Thank you, Lord God. Maraming salamat po, Ama Diyos. Without you, we are nothing, Panginoon. Without you, we can do nothing, Lord. Lahat ng meron kami, Panginoon, ay sa iyo lamang po. Ikaw po ang nagbigay, Panginoon, kalakasan, ang kagalingan, kung anong bagay na meron man kami na na-achieve namin, Lord. Lahat po sa iyo to, Panginoon kong Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Lord. Dalangin ko na sa bawat pagbagsak namin, sa bawat pagkakamali naming magagawa, Lord, tulungan mo po kaming muling bumangon. Tulungan mo po kaming lumapit at magsisi sa iyo, Panginoon. Dahil ang mga taong nagpapakumbaba at umaamin sa kanilang mga kasalanan na iyong pinapatawad at iyong itinataas, Lord God. Salamat, Panginoon kong Diyos, na may Diyos na ikaw, Panginoon. Salamat dahil may Diyos kami na totoo, nagbibigay buhay at tapat sa kanya mga pangako. Even we are not faithful, Lord, forgive us. And I do believe, Panginoon, na hindi mo po kami pababayaan, na wala pong mahirap na laban pagdating sa iyo. Thank you, Lord God. Salamat po, Ama kong Diyos. Pinupuri kita, pinapasalamatan, at dinadakila. Holy Spirit, maraming salamat. Ito lamang po ang aming samot dalangin ng may pasalamat sa iyong matamis na pangalan, sa iyong gabay na banal na Espiritu Santo. Amen. Lord.